Hello everyone! Ngayong araw ay gumawa pala ako ng homemade chicken nuggets. Kung gusto nyong matuto ay sundan nyo lang itong aking video. Gumamit pala ako dito ng 1/2 kilo chicken breast, at tig-1 kutsara ng garlic at onion powder, 1 tablespoon paminta powder, 2 cups of harina, 2 eggs, 1 kutsarang oyster sauce, 2 pinch ng magic sarap, tig-1 kutsarita ng sugar at asin, at panghuli itong fresh milk. Ang una kong ginawa mga nanay ay giniling ko muna itong aking chicken breast. Gamit itong aking meat grinder na nabili ko sa aking block up na shop. At kung wala kayo nito mga nanay, ay pwede kayo bumili sa aking shop. Pero kung kapos naman kayo sa budget, ay pwede naman kayong bumili na giniling na chicken sa palengke. Pagkatapos ko itong magiling, ay nilabas ko na agad itong aking pinakamalaking mangkok para ihalo dito lahat-lahat ng ingredients. Sa paglagay naman ng fresh milk mga nanay, ay tansyameter lang talaga. Kasi nakadepende pa rin kung anong consistency yung gusto nyo. I suggest mga nanay na konti lang ilagay. Siguro mga 2 o 3 kutsara lang. Kasi yung sa akin ay napasobra ako ng lagay. Kaya struggle talaga yung pag-shape ko ng ating chicken nuggets. Pagkatapos kong mamix lahat, ay nagbati lang ako dito ng 2 itlog para sa pagbabara ng ating chicken bago natin ito ilubog sa ating breadcrumbs. At may nakalimutan akong banggitin kanina sa mga ingredients mga nanay. Etong breadcrumbs. Ito kasi ang magpapa-crispy ng ating chicken nuggets. Kaya importante ito. Sa pagkukoat naman mga nana ay kumuha lang kayo kung gaano kadami yung gusto nyo, tapos ibabad nyo ito sa itlog bago nyo ito ilubog sa ating breadcrumbs. At saka nyo naman isi-shape kung anong shape ang gusto nyo. Sa akin mga nanay, ang nagawa kong shape ay rectangle, square at circle. Medyo nagsustruggle nga ako dito ng pag-shape kasi nga medyo runny yung texture na nagawa ko. Napadami kasi yung lagay ko ng fresh milk, kaya ito struggle is real. Pero okay lang mga nanay, nagawan ko naman ng paraan. Overall mga nanay, ang nagawa ko ay 56 pieces lang. Kasi yung iba medyo malaki yung sukat, kaya kaunti lang yung nagawa ko. Tsaka nakakapagod din dahil napaka-hassle gumawa nito, lalo na sa pagsishape. Pero worth it naman lahat, lalo na pag natapos ka na. Mapapasabi ka talaga na, "Hay, salamat, may pangbaon na yung anak ko." Siyempre, pagkatapos natin ay ilagay natin ito sa ating freezer overnight. Kinabukasan ay eto, nagluto na nga ako para matikman naman. Pangalawang gawa ko na pala ito, at in fairness, mas masarap na kaysa sa unang gawa ko. At saktong-sakto lang yung lasa. Thank you for watching!